crossbreeding, outcross, inbreeding, tsaka line breeding. Technically, inbreeding is defined as the pairing of birds that are more closely related. Ditong example ng parents at offsprings. At dito ay papakita natin ang sample ng pagpapares ng inbreeding process. Pwede nating ipares ang hen na anak sa kanyang tatay at ang cock naman na anak sa kanyang nanay. At pwede rin pagparisin ang magkakapatid. Ito ang tinatawag na inbreeding. Ngayon ay papaliwanag natin ang proseso ng inbreeding, kung paano mapapuro ang dugo ng ating ibon. Good day mga kahabi, ngayon ay pag-usapan natin ang side effects ng inbreeding. At bago natin talakayin ang karugtong ng nakaraang nating vlog, ay nais ko lamang isingit ang tungkol sa vlog natin sa pagpapapuro ng dugo ng ating ibon. Dito mga kahabi ay nag-focus tayo sa cock at marami ang nag-message sa akin at nagtanong kung paano naman kapag ang phenotype at genotype naman ni hen ang ating kukunin or kukopyahin mga kahabi. Yan naman mga kahabi ay the same pattern lang po yan. Kukuha rin tayo ng cock at babalik natin kay hen 1 mula F1 hanggang F5 ay the same lang yan mga kahabi. Ngayon mga kahabi ay dumako na tayo sa ating topic. Sa ating nakaraang vlog ay nabanggit natin na walang masama sa inbreeding. Ngunit kapag ito ay naging sobra at hindi tama ang ating ginawa, ay dito na lumalabas ang problema sa ating breeding kung tayo ay nag-i-inbreed. Too much or intense inbreeding mga kahabi. Ito ang kadalasang rason kung bakit lumalabas ang mga deformities at problema ng mga inakay sa ating breeding. Ngayon, meron tayong chart or sample ng inbreeding. Mayroon tayo ditong parents at offsprings. Gaya ng nakaraang vlog ay ipinakita natin ang proseso ng inbreeding. Pwedeng ibalik ang hen na anak sa tatay na cock at pwede rin ang cock na anak sa nanay na hen. At pwede rin silang dalawa na magkakapatid ang ating pagparisin. Ito ay inbreeding mga kahabi. Ngayon ay sasagutin natin ang tanong sa ating topic. Paano magkakaroon ng side effects ang mga inakay? Sa ating sample chart ay balikan natin ang dalawang magkapatid na ating pinagpares. Kung sila ay ating na-breed at sila ay nagkaanak at ang kanilang mga naging anak ay pinagpares natin ulit at nagkaanak ulit at pinagpares natin ulit ang kanilang mga anak, ay hindi na po tama or sobra na mga kahabi. Dito na pumapasok ang intensive inbreeding. At dito lumalabas kadalasan ang mga deformities dahil sa sobrang inbreeding. Minsan putol ang paa, minsan naman deform ang tuka or beak ng isang ibon. Mostly sa African lovebirds kapag nag-i-inbreed tayo ay mas advisable na first gen lamang na mga anak ang dapat nating pagparisin. Alam naman natin na lahat ng sobra ay masama. Ganyan din sa inbreeding mga kahabi.
Masama rin ang too much or intensive inbreeding. Yan ay ating tatandaan. Kung iyong i-google o ikaw ay mananaliksik sa deep web or internet, marami kang makikitang kasagutan kung bakit masama ang inbreeding. Dahil nga daw liliit ang offsprings at maraming deformities na lalabas. Dito naman nagkakatalo ang libro at experience ng isang mag-iibon. Kung sa libro at internet ay dinidiscourage ka sa inbreeding, sa mga eksperyensyadong mag-iibon naman ay ipupush sa'yo na walang masama sa inbreeding. Gaya nga sa nakaraan nating vlog ay nabanggit din natin ang test breed mga kahabi. Ang dalawang first gen na magkakapatid ay atin munang i-test breed. Kapag maganda ang resulta ng iyong mga pabuga, ay sinyalis yan na compatible ang kanilang mga dugo or genes mga kahabi. Kapag naman nakita mo na hindi maganda at hindi ka satisfied sa resulta ay biyakin mo na mga kahabi. Dahil nga hindi compatible or hindi maganda ang bunga ng kanilang breeding. Yan lamang ang mga dahilan kung bakit nangyayari at lumalabas ang mga defects ng isang ibon. Dahil yan sa sobrang pag-i-inbreed or intensive inbreeding mga kahabi. Basta tama lamang ang iyong proseso, ay walang masama sa inbreeding. Kahit itanong mo sa pinakamagaling na mag-iibon na nakilala mo. Experience ang number 1 na magtuturo sa iyo sa larangan at industriya ng pag-iibon. Ang libro ay guide lang po natin yan mga kahabi. Ayan lamang mga kahabi, sana ay nakatulong sa inyo itong ating konting vlog tungkol sa types of breeding. Hanggang dito na lamang at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na vlog. Keep safe po tayong lahat.